Nasaan po si Dan? Sir! Dito ka matutulog na. Hindi ka masasaktan, ako ang bahala sa'yo. Basta maging mabait ka kay tatay, ha? Kasalukuyang nasira ang sasakyan ng magkasintahang si Dan at Trina sa isang private property, kaya naisip ni Dan na iwanan muna si Trina sa sasakyan nila upang susubukan humingi ng tulong ni Dan. Subalit habang naghahanap ng tao na mahihingian ng tulong si Dan at itong Trina ay may nakitang lalaki na may buhat na hayop na nahuli nito. Siya naman si Mang Kepweng. Tinanong nito si Trina na kung kailangan daw ba niya ng tulong. Agad naman sambit ni Trina na nasira nga ang sasakyan nila kasama ang nobyo niyang si Dan. Kaya nagsabi si Kepweng na itulak na lang muna nila ang sasakyan patungo sa bahay niya para doon na lang tatawag sa radyo para humingi ng tulong sa mekaniko. Nang makarating naman na sa lugar ni Kepweng ang magkasintahan, sasalubong naman sa kanila ang asawa ni Kepweng na si Jenny. Bago tumawag ng mekaniko sa radyo si Kepweng, tinatanong niya muna ang magkasintahan na kung saan raw ba ang pupuntahan nila. Sambit ni Dan na patungo raw sana sila sa lugar ng Moringa na kung saan naroon ang kanyang pamilya. Nang mabanggit ni Dan ang lugar niya sa Moringa, tila pamilyar ito kay Kepweng kaya tinatanong nito na kung ano daw ang last name ni Dan. At nang masabi ni Dan ang apelyido niya, tila nag-iba ang tingin ni Kepweng sa kanya na para bang may nagbalik na alaala niya. Kasunod noon narinig ni Kepweng na mayroong tumatawag sa radyo niya kaya agad niya itong kinausap. Malalaman doon na ang private property na lugar na napuntahan ng magkasintahan ay si Kepweng rin pala ang tagabantay. Kaya mayroon din siyang ibang mga tauhan na nagbibigay ng mga impormasyon sa kanya tungkol sa mga nagaganap sa lugar niya. Nakiusap naman si Dan kay Kepweng na baka raw mayroon ng mekaniko na pwedeng tawagan. Sambit naman ng kausap ni Kepweng sa radyo na kinabukasan na raw makakapunta ang mekaniko. Dahil doon pansamantalang mananatili ang magkasintahan sa bahay ng mag-asawa. Subalit sinabi ng magkasintahan na sa sasakyan na lang raw sila magpapalipas ng gabi. Ngunit sa kalaliman ng tulog ni Trina, tila tinamaan ng kabilugan ng buwan si Dan. Sa una tumatanggi pa naman si Trina dahil pagod nga raw ito, ngunit di rin nagtagal pumayag na rin ito na pagbigyan ang nag-iinit na katawan ni Dan. Kinabukasan habang inaasikaso ni Jenny ang almusal ng magkasintahan, tila iba na ang kilos nito na para bang nagdadabog, kaya lumabas na lang muna si Dan para magtambay sa kotse nila. Habang nakakwentuhan naman ni Trina si Jenny at nabanggit nito na dati raw sundalo ang asawa niyang si Kepweng. Ngunit tumigil naman daw ito sa dahilang nagpakamatay ang nag-iisa niyang anak na dalaga dahil iniwan ng nobyo matapos buntisin. Ang lalaking may gawa naman raw noon sa anak ni Kepweng ay taga doon rin sa lugar ni Dan. Agad din naman sinabi ni Trina kay Dan ang tungkol nga sa nangyari sa anak ni Kepweng. Kaya nang malaman ni Dan na taga sa kanila ang lalaking tumarantado sa anak ni Kepweng kaya tila napatahimik ito. Matapos noon inaya ni Kepweng si Dan na aalis daw sila para tumawag ng mekaniko. Ngunit nang maiwan si Trina kasama si Jenny, tila binalaan siya nito na umalis na raw sila. Habang sa kalagitnaan naman ng paglalakad ng dalawa at itong Kepweng ay tila kung ano-ano na lang ang sinasabi nito kay Dan. Dahil sa mga pinagsasabing iyon ni Kepweng kaya tila nagkakainitan na silang dalawa, hanggang sa bigla na lang tinaga ni Kepweng si Dan kaya lumaban na rin ito, ngunit mas agresibo sa kanya si Kepweng na para bang matindi ang galit nito sa kanya. Nang marinig naman ni Trina ang putok ng baril kaya agad siyang tumakbo para puntahan si Dan. Ngunit ang bakbakan ng dalawa naman ay mas lalong lumala hanggang sa nahulog na sila sa bangin, hanggang sa hindi na rin nagtagal at napalo na ni Kepweng sa ulo si Dan kaya bumagsak na ito at matutuklasan doon na kaya pala nagkaganon si Kepweng ay dahil si Dan pala ang dahilan ng pagkamatay ng anak ni Kepweng. Ginawa ni Kepweng na tirahin din sa wetpack si Dan gaya ng ginawa nito sa anak niyang dalaga. Matapos mapatay ni Kepweng si Dan, nakita naman siya ni Trina na iba na ang kinikilos. Dahil doon mabilis na tumakbo si Trina para tumakas kay Kepweng. Nang maramdaman ni Trina na wala na si Kepweng kaya mabilis nitong pinuntahan si Dan, at sa kasamaang palad nang makita niya na wala ng buhay ang kasintahan niya kaya halos gumuho ang kanyang mundo. Dahil sa nangyaring iyon, nagbalak na rin tumakas si Trina hanggang inabot na ito ng dilim, ngunit nang may nakita itong bahay na may tao, mabilis siyang humingi ng tulong. Ang hindi niya alam na ang tao na kanyang hiningian ng tulong ay tauhan rin pala ni Kepweng.
Kaya hindi rin nagtagal tuluyan na nga ring nakuha si Trina ng baliw na si Kepweng, dahil sa gusto pa rin naman tumakas ni Trina kaya ginawa ni Kepweng na ikulong muna si Trina sa kulungan ng parabang isang aso. Kinabukasan ng balak na sanang pakainin ni Jenny si Trina nagbalak na naman itong tumakas, kaya pinarusahan siya ni Kepweng sa pamamagitan ng hindi ito pakainin. Kaya ng tuluyan ng nanghina si Trina ginawa ni Kepweng na dalhin na ito sa bahay niya para paliguan at bihisan. Habang banibihisan ni Kepweng si Trina tila kinakausap niya na ito na parabang anak niya. Ayan. Bait-bait ng anak ko, sumusunod sa tatay. Ang mga ginagawa namang iyon ni Kepweng kay Trina tila labis nang nasasaktan si Jenny, hanggang sa humantong pa sa mga pagkakataon na iyon ay magagawa na rin ni Kepweng na pagsamantalahan ang kawawang Trina. Subalit ang malaimpyernong mararanasan na iyon ni Trina mula kay Kepweng ay mag-uumpisa pa lamang. Kaya kung nais niyong malaman ang mga magaganap pang paghihirap ni Trina mula sa halimaw na si Kepweng, mas mabuting panoorin niyo na lang ang full movie nito mga lodi. Tatay!